morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
sa'yo, Jesus. Ako ay aawit sa'yo, Panginoon. Di ko mapigilan ang magpuri sa'yo. Ako'y walang magagawa kung ikaw ay wala sa akin. Kay buti ng ginawa mo sa buhay ko. Praise the Lord, Praise the Lord, purihin ang Diyos. purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Glory to God. Luwalhati sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ikaw ang dakila. Lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Lahat ng papuri para sa'yo, Jesus. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Amen. Ayan, dapat araw-araw po, yan ang ating awitin. Ako ay aawit sa'yo, Panginoon. Di ba talaga mapigilan, mga kapatid? Di ko mapigilan ang magpuri sa'yo. Dapat ganun lagi, everyday. Yung bang paggising, parang may umaawit na agad dun sa puso. Yun yung mga hindi ko mapigilan ang sabi. Kasi hindi ka naman kumakanta. Pero within you, deep inside you, may umaawit, nagpupuri sa Panginoon. Yun po kasi yung layunin ng Holy Spirit within us. Ang gusto lang po nun ay makipag-ugnay lagi sa Kanyang Ama sa Langit. Kaya thank you, Lord, sa awitin po na nirender nung ating kapatid. Thank you, Sister Nins, kay Sister Odette, at kay Sister Maripas. Sila pala yung tatlo. Oo. Parang ang papayat nila. Bibigyan ka ng jacket ni Beng. Talaga naman. Ha? Thank you, Lord. Sige po, mananalangin muna tayo. Sige, let us pray. Lord, unang-una po sa lahat, salamat po sa mahimbing na pagtulog at ang paggising po namin ay napakagaan. Walang anuman sakit sa mga buto-buto, lalo na kaming mga senior. Thank you, Lord, sa kalusugan namin. At thank you, Lord, sa aming bubong. Thank you, Lord, sa aming kusina. At Lord, dalangin din po namin na ang pagkain sa bilihin, sa palengke ay bumaba at sumunod sa alituntunin ng batas ng gobyerno na merong ceiling sa pagbebenta ng basic needs, mga pagkain. Lord, magpadala po kayo ng maraming supply ng pagkain para maging mura ang aming kakainin. At Lord, yung pong mga nagpapautang sa palengke ay maliit lang po ang tubo. At Lord, yung pong mga traders ay maliit lang din po ang ipatong sa pagkakalakal ng aming mga pagkain. At salamat din po sa pagtulong ng batas ng gobyerno na magpapautang sa mga maliliit na halos walang tubo. At salamat din po, Lord, at sa aming mga backyard kami nagtatanim din ng aming kakainin. At Lord, ayong pong ulan, araw para tumubo
ang mga pagkain namin dito sa lupa, sa Pilipinas. At Lord, yung pagkain po at yung mga pagtatrabaho po namin, Lord, kayo po ang nagbibigay ng creativity, innovation, adjustment, flexibility sa mga Pilipino para magkaroon ng kabuhayan, hanap buhay na malinis. Kami po ang lahat sa Pilipinas ay magtutulungan sa ganitong pangyayari. Ang karunungan na nagmumula po sa inyo, binubuhos po ninyo lalo na sa mga churches, Christian communities na patuloy, walang humpay na naghahatid ng mga salita mo na pinagmumulan ng kaayusan ng buhay dito sa mundo. Ang pagbabagong puso po, lahat ng mga namumuno sa society. Alam ko po na kayo po ang may kapangyarihan to transform our lives, to bring glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, Thank you, Thank Lord. you, Lord. We also would like to welcome this morning ang ating kapatid na si Sister Deng. Welcome, Sister Deng. Yan. Salamat sa Diyos. Siya po ay kaibigan ni Mami Paz. Thank you, Lord. Mga kapatid, bago po tayo magtuloy-tuloy dun sa ating series, as always, mga kapatid, comment na po kayo ng game para po mamaya kasama po kayo doon sa magre-recite ng books of the Bible. Ngayon na po, para walang malilate sa inyo mamaya. Ano po? Okay. Thank you, Lord. Sa atin pong VOTD, 1 Corinthians 13:13 pa rin po tayo. Meanwhile, these three remain: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. So, last day na for this week lang. Pero ano kasi ito 15 ang characteristic ng love na pag-uusapan natin. Nung Monday po, napag-usapan na po natin, ano yun? May kumukulo. Oo. Baka May yung ating kuliglig. sinaing kumukulo lang o yung speaker parang may kumukulo. Ano? So, napag-usapan po natin nung Monday po kung ano ang pag-ibig. Sabi natin, love is patient and Love is patient and kind. Ngayon po, kahapon, sinimulan po natin kung what love is not. At pagpapatuloy natin ngayon kasi alam niyo sa totoo lang po, ang habang usapin nito, yung love is not envious, di ba? Or jealous. So kahapon, napag-usapan na po natin kung ano ang meaning ng envy and jealousy. Napapagbalik-baliktad, ano? Sa totoo lang naman kasi po, pag tinignan ninyo ang meaning ng envy, ang nakalagay doon, jealousy rin. Pag tinignan mo ang meaning ng jealousy, nakalagay din doon, envy. Sa Tagalog, mas malinaw. Alam mo kung ano sa Tagalog? Selos tsaka inggit. Ayun. So, mas malinaw, ano? Selos tsaka inggit. Ano? Kayo ba'y nagseselos? Ano ba ang pagkakaiba ng selos tsaka inggit, Beb? Ang inggit po, or envy, is a feeling of discontent Okay. or resentful longing. Naku, resentful longing? Oo. Aroused by someone else's possession, qualities, or lack. Ay, naku. Ulit-ulit, mga kapatid, mahalaga to, ha? Baka meron pa tayong ganitong uri ng damdamin, itakwil natin. Ulit, Beb. Ang envy is a feeling of discontented and resentful longing aroused by someone else's possession, qualities, or lack. Resentful, ano yun, Beb? Resentful longing. Ano kaya yung ibig sabihin ng resentful longing? Pakipaliwanag naman. Pag sinabi pong resentful, ang ibig sabihin po nito ay irritated, Okay? exasperated, nagagalit, may kasama ng galit. Okay?
dissatisfaction. Oh, nako. Meron ba kayo nito? Bitter din ang resentful. Alam mo sa Bible, ito munang inggit, ha? Envy muna. Meron pa siyang iba. Oh, sige, ano pa ba? Ang verb niya, ang ibig sabihin po niya, desire to have a quality, possession, or desirable attribute belonging to someone else's. Oo. Meron pang isa rito, you are consumed with desire for others' possession. Paano mo itong... Grabe yung consumed with desire. Pwede mo namang... Paano mo malulutas kaya to, Beb? Kasi lahat naman tayo, pag halimbawa, nung bata-bata pa, di ba pag nakakita ka ng medyo merong magarang kotse, magarang damit, magarang sapatos. Kung halimbawa, meron din akong... Halimbawa, sinabi ko lang, sana ako magkaroon din ng ganon. Ano ba yun? Envy ba yun? Okay. Yan. Papaliwanag na. Sige. Maganda yung tanong ni Pastor. Sige. Halimbawa, nakakita... Kasi alam niyo po, merong mga inggit na hindi ka nito hinihiwalay doon sa kinaiinggitan mo or hindi ka nagkakaroon ng resentful feeling towards that person. For example, si Ana natin, Sister Ana, di ba sasabihin natin, nakakainggit naman to si Ana. Ang lakas-lakas kumain, pero ang payat-payat pa rin. Sana all. Di ba? Merong mga ganon. So meron palang parang, hindi pala inggit ang tawag doon, parang gusto mo lang magkaroon ng desire na parang kahit kumakain ka ng marami, hindi ka tataba. Ganon? O sinasabi mo siyang, iba na siguro ang motivation mo. Pag sinabi mo, pag masama ang puso, nang tatanggap minsan, huy, sabi ni Kwan, mataka ko ka daw. O yun, ano na yun? Iba na yun, ano? Iba na. Napaka-ano pala nito, halaga nito. O meron kasing jealousy that doesn't get in the way of your love for that person. So, ang envy, ito yung insatiable desire na magkaroon ka dun sa iba na wala ka, pero na resent ka. Yun ang envy. Kailangan pala, halimbawa, kung meron ka, halimbawa, ako na lang, ha? Nung maliit ako, siyempre, meron kaming alam to ni Chito. Si Chito Gatchalian, kapitbahay namin yan, eh. Gusto mong kwento ko sa'yo? Ang haba nito. Huwag na uli. And then, nakita ko lang. Kasi sila medyo may kaya doon sa lugar namin. Yung, alam nyo ba yung trolley? Hindi. Kasi kailangan magkaroon ng buhay na gusto ko lang elaborate sa picture. So nakita ko tuwing lalabas siya. Siyempre, pag labas niya doon sa gate niya, may trolley. Ewan ko kung alam niyo yung trolley. Kung hindi man, ngayon, trolley ngayon, automatic na eh. Trolley. Siyempre, lahat kami. Siyempre, nakakabili ng trolley. Ang ginawa ng mga tsuhin namin, gumawa ng trolley na kahoy at bumili ng bearing. Nagkaroon ka ba ng bitterness and resentful feeling kay Hindi. Chito? Sabi ko, so, hindi siya... Yun ang ibig kong sabihin. Pwede ka namang improvise eh. So, kanya yung halimbawa may pambili ha. Hindi ko sinasabing Brother Chito ano yan, friend ko yan. Nakikita lang namin, sana magkaroon. Nakikita siguro ng mga tsohin namin. So, lahat ng mga taga-ron sa amin, gumawa ng trolley na kahoy, tsaka bumili ng bearing. O, di may trolley rin kami, original pa. Iba naman yun. Ayun! Yung jealousy na in-address dito sa 1 Corinthians 13 ay yung sinasabi ni Pastor Fred nung Bible study na yung mga kaloob ng mga tao sa isa't isa, kinainggitan pa. Tapos nagmamalaki pa. Oo. Yung iba naman, sa sobrang inggit, nagkaroon sila ng disunity sa church. Dahil yung mga hindi ganun ka-gifted, nagagalit na sila doon sa mga binigyan ng maraming gift. Paano kaya masusolusyonan yan? Okay. Tomorrow, sa ating lesson. Tomorrow na pala yun. Hindi. Pwede mong sagutin ngayon. Ako, meron akong isang sagot dun sa sinabi mo.
nasa Romans 12:1 and 2. Okay, tuloy na tayo. Yun ang sagot. Doon sa nagkakagulo doon sa Korinto, ang sagot diyan ay Romans 12:1 and 2. Okay. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourself. Yan. Kasi dapat maunawaan mo yung yung sarili mo muna kaysa tingin ka ng tingin doon sa iba. So, ang gagawin mo, i-remind mo yung sarili mo na you have offered yourself to the Lord. So, kung sila man ay ginagamit ng Panginoon Diyos, kung ano man ang pamamaraan o motivation, ang alam ng Panginoon Diyos diyan. Pero tingnan mo yung pag-offer mo kay Lord, makakalimutan mo na yung matutuwa ka pa, ma-appreciate mo pa yung gifts ng iba. Yun ang sagot doon. Ayan. Bet, tuloy ka na. Itong 1 Corinthians 13 kasi na jealousy at envy, kaya in-address ni Paul ito because this kind of jealousy poisons relationship. Totoo. And damages our hearts. Totoo. Oo. Kasi pwede ka nitong i-lead ng hindi magandang pagtrato sa ibang tao at ma-overlook mo at the same time yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Tama. Kasi nakafocus ka na lang doon sa kung anong meron siya. Na-overlook mo na kung ano yung meron ka rin. Yun. Kasi may lahat po tayo ay meron ako na wala kayo, pero meron din po kayo na wala ako. Kaya nga, stop focusing on what you don't have and learn to be grateful on what you have. Kasi po, ulit. Kaya yun ganun. Kaya yun dapat i-practice po natin. Magiging ungrateful po tayo sa mga blessings na meron tayo, kakatingin natin doon sa kung meron ng ibang tao. Oo. Ang gagawin mo, hihinto ka doon sa lagi kang nakatingin doon sa wala ka. Kailangan matutuhan mo at maging grateful ka kung ano yung meron ka. At huwag mong kakalimutan na maipagdasal sila. Huwag kang maging resentful. At ang gagawin mo, alam mo kung ano? May kanta dyan ang word of God, ang blessing ni Lord ay fresh as the morning, sure as the sunrise. So, merong new blessings na darating sa iyo. So, why focus on those things? Sabihin mo, kundi awitin mo na lang, it's a new day, di ba? So, mas mainap pa kasi araw-araw naman iba ang mga milagro ng Diyos. So, sabihin mo, Lord, bibigyan mo ako ng milagro ngayon. So, mawawala na yung inggit sa katawan. Oo, kasi yung inggit will keep us from loving others. Yes. Namamahal niyo ba yung kinaiinggitan ninyo? Alam mo ba, Hindi araw-araw po yun, kinaiinisan mo siya palagi. Pag nakita mo, ito na naman to. Alam mo ba kung ano magiging sanhi? And yun, Beb, pagka hindi mo namamahal yung kapwa mo, it will also keep you from loving God. Kasi how can you say you love the Creator kung kinaiinisan mo yung kanyang creation? Ayan yung beloved. Let us love one another. Tuloy natin. Okay. Yan na rin ang ating memory verse kasi mamaya na yun. Abel, gusto mong malaman kung ano sinasabi ng Bible sa inggit, kung ano may dudulot Sige, nito. okay. Eto, mga kapatid, sulat nyo at contemplate at tignan nyo maigi. Sa Proverbs 27 verse 4. Ganito ang buksan nyo, mga kapatid. Wrath is cruel, and anger a torrent. But who is able to stand before jealousy or envy? So sa Tagalog, ang galit ay mabaksik. Ang puot ay mabangis. Ngunit ang pagsiselos may ibang lupit. So worst pa to. Kaya pala nasty. Lupit? O malupit. Malupit. O ikaw nagalit ka. Sabi mo, ito naman galit na galit. Ito naman cruel. Mas malupit pa ang jealousy and envy. Grabe. Dito rin, isa na lang, Deb, sa isang scripture pa. 27:4.
Ito. Buksan nyo naman sa 14:30 kung ano sinasabi sa NB. 14:30. Ikaw na nga, Beb, tignan mo. Bilis ba dyan? Proverbs 14:30. Tungkol sa inggit naman to. Okay, Proverbs 14:30. Peace of mind makes the body healthy, Uy! but jealousy is a cancer. Ito, yun o. A sound heart is a life to the body, kalusugan. But envy is rottenness to the bones. Yan. Kaya kapag masasakit ang mga buto mo, ayan, suri-suri. Yung isa, malupit to. Ito naman, sasakit ang buto mo. Affected ka physically, emotionally. Sabi mo nga, alienated from God na kasi hindi lang na nagdi-distance ka na sa mga tao dahil kaiinggit mo. Wawasakin pa ang kalusugan mo. Kaya huwag ka na mainggit. Oo. Mahirapan ka po kasi talagang mahalin yung taong kinaiinggitan mo. Kasi palagi kang maiinis eh. Yun. Nainggit ka pa ba? Kaya pagka meron po kayong taong kinaiinisan, maya't maya, parang, oo, tama, yung marka, search your heart po. Baka mamaya, naiinggit ka dun sa taong yun, o kaya, nagsiselos. Meron ka, Beb, 5 dahilan o solusyon. O, tignan nyo itong Ito yung mga karanasan at suriin nyo, ito yung makakatulong. Kapag uncheck ito, it leads to remorseful situation in your life. Ikaw ang sakit sa buto. Samantalang pagka maganda ang kalooban mo, kalusugan. Di ba, Beb? Meron kang 5 dyan. O, tignan nyo to. Isa-isahin natin, Sabi mga kapatid. Si Sister Tess Mercado, nasagot na yung tanong niya. Sabi niya, ano dawag kapag nahihili sa mga taong matatangkad? Kasi ako po palaging, sabi ko sana naging matangkad ako para di nahihirapan pag abot-abot. Ayan nga. Hindi naman yung nagli-lead doon sa bitterness and resentment. Okay, papaano po ba tayo, hindi lang po ito ang pwede mong gawin para mawala yung inggit sa atin. Pero, meron pong ilang steps na makakatulong po sa atin, mga kapatid, para mawala. Kasi alam niyo po, ang envy and jealousy will make you bitter. Oo. It will not make you a better person. Uy. It will make you a bitter person. Hindi mo namamalayan, dumaan na yung panahon, yung itsura mo, mukhang dumagdag ng ilang taon. Si Sister Deng laging nakangiti, nakakatuwa siya eh. So, parang mas matanda ka kaysa sa edad mo. Ganun ang ginagawa ng bitterness and resentment. So, meron po rito Buti na lang ilang laging bagay. may nagsasabi sa akin na ang bata ko daw. Walang kokontra, sabi ni Pastor Ray. Okay. So, sabi rito po, first, kailangan po aminin mo. We must own it in ourselves. Kasi po, minsan, nagpipretend tayo. Hindi ako naiinggit. In denial tayo. Hindi ako nagsiselos. Sasabihin niya, hindi, wala naman akong something against dyan sa taong yan. Pero pansinin ninyo, hindi mo rin siya mamahal. Bakit? Tapos, maya't maya na lang yung inis. Tapos, dahil may word of God, ipapacify mo yung sarili mo. Diba? Tapos, okay ka na naman. Pero, ilang araw lang, pag nakita mo siya, naiinis ka na naman. Bakit? Hindi mo siya mamahal. Yun na nga. Merong something po yun. Ngayon, kailangan aminin mo na meron. Kasi, ano ang tatanggalin ng Diyos sa'yo? Wala naman pala. Kaya pala merong commercial, aminin. Oo. Aminin. Kasi kaya naman ng mga tao, hirap na hirap po na aminin ito because they know also that jealousy and envy nga is a nasty thing. Di ba? Kaya parang wala ako niyan. Parang ganun, di ba? Hindi ako nagigalit dyan kasi nga alam natin na hindi magandang emotion yun. Kaya minsan tinatanggi natin siya. Kaya hindi siya mawawala sa atin kasi sabi natin, wala tayo. Hanggang sabi ko nga po sa inyo, it grows in the dark places of our hearts. Pag hindi po natin siya
inamin ka agad. Kasi po, pag meron po tayo ng ganyang emotion, we need God's healing. Amen. Pag hindi mo siya inamin, ano ang i-heal sa'yo ni Lord? Wala ka naman palang i-heal dahil sabi mo sa Kanya yon, di ba? Pangalawa. Yun nga yun. Confess it. Pangalawa, Confess. ask the Lord for forgiveness. Pangatlo. And ask the Lord to deliver you from it. Hindi, pangalawa pa lang. Pangalawa pa. Sige. Ask the Lord to deliver you from it. Kasi kailangan aminin mo, mga kapatid. Kasi alam nyo, pride din kasi yung sinasabi mong, wala, hindi, ako naiinis dyan. Wala akong selos, no? Wala akong inggit, no? Matanong kita, pwede ba? Okay. Nagselos ka ba sa akin? Meron ka bang pinagselosan sa akin? Baligtarin natin. May Teka muna, pinagselosan ako ka ba nang sa- tatanong. Tapos ako kayo nang tatanungin. Sige, ikaw muna, tapos ako. Meron ba, babe? Parang wala akong matanda. Uy, hindi ka nagsiselos. Talaga? Hindi. Very good. Kasi alam niyo kung bakit? Sige. Ito pala ang solusyon. So, ibig sabihin, hindi pala ako pinagseselosan. Ito daw ang solusyon, tapos... Ano yung solusyon? Sabihin ko. Ikaw na nga eh. O kaya nga, ako nga. Sige. Okay. Ang solusyon, hindi po niya ako binigyan ng reason. Ayun. Kasi Na- minsan, yes. Yes. Pero ba't ikaw, Teka muna, nagsiselos sasagutin ka? ko muna. Mga kapatid, sa totoo lang, kapag meron kang unfaithfulness, nakita ng spouse mo, magseselos talaga yun kasi mahal ka niya. Kailangan hindi mo siya ipagpapalit. Kaya sabi niya, wala naman rason na ipagpalit siya. Kaya kapag merong mga signs, uuwi ka ng, halimbawa, umuwi ka, ang pabango mo nung umalis ka sa bahay ay pakuraban. Pag uwi mo, ang naging pabango mo ay Avon. iba na. Kaya paghiga mo, amoy ni Mrs. yun. Amoy ni Mr. yun. So, meron akong ginagawa nung unang panahon dyan. Pero, ang ginagawa dyan, para mawala yung amoy, yung sigarilyo, ipahid mo sa katawan mo, tapos mawawala lahat yung amoy. Huwag niyong gagawin yun. Binuko ko na kayo. Okay, sige, tuloy. Paano naman daw yung selos ng selos? Wala naman talagang ginagawa yung asawa. Hindi pwede. Hindi, Beb, meron. Meron Because ba? of their insecurities. Di dalawa na ngayon. Kahit Ang lulutasin nawala- natin, dalawa na, ha? Oo, merong ganun. Ayun na nga. Nagsiselos sila because of their insecurities. Not Yun. because yung other half ay may ginagawa. Ay, ano gagawin mo para mawala yung insecurity mo? O ikaw ngayon ang umamin kay Lord noon and ask the Lord to deliver you from that Yun insecurity. naman pala, mga kapatid, kung ikaw ay may insecurity, hingi ka ng tawad kay Lord. Your identity is qualified by God, not kahit sino. Tapos, ang gagawin mo, sa totoo, sabi ng iba, hindi mo kasi ikaw pinagtitiwalaan eh. Yun ang justification ng mga may ginagawang hindi tama. Buko yan, sa totoo lang, kailangan pagtiwalaan mo ko. Ha? Uuwi ka ng umaga, tapos tinawagan kita sa trabaho, wala ka naman doon. Tapos sasabihin mo, nag-overtime ka? Tapos sasabihin mo, pagtiwala, yun na. Nag-overtime naman talaga. Hindi, Iba nga kaya lang nga. yung trabahong in-overtime. Yun, hindi. Totoo itong nagaganap. Kasi be faithful. Yun ang solusyon doon. Kahit sinong mag-aasawa. Sa Hebrews 13:4, basahin mo, Beb. Tapos tuloy mo na. Kasi napakahalaga nito. Winawasak ang buhay nitong pagiging unfaithful ng mga tao dito sa lupa. Hindi ko naman sinasabing magaling o mahusay tayo. Meron na sinabi ng Word of God eh. You will be judged. Hebrews 13:4. Marriage is to be honored by all. Honored by all. And husbands and wives must be faithful to each other. God will judge those who are immoral and those who commit adultery. Okay, yan ang Word of God. Tuloyin mo na yung mga solusyon. Pangatlo po, ang isa po na makakapagtanggal sa atin dito sa emotion ng ito ay mag-reflect po tayo upon the blessings that we receive from God. Our own blessings. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Alalahanin mo po yung mga pagkakataon na naging mabuti sa iyo ang Diyos and reflect on those.
Hindi doon sa kung ano yung wala ka. So, yon. Pagka po, pang-apat, pagka po yan, alam nyo, hindi naman po, anbawa, nagkaroon ka ng envy ngayon, o kaya nagselos ka ngayon, tapos hiningi mo na ng tawad. Hindi naman po ibig sabihin nun, in your lifetime, hindi mo na ulit may experience to. Every day, po pwedeng dumaan itong emotion na to sa atin. Araw-araw yun. Kaya nga, everyday, pagka yung emotion na yun, bumalik na naman sa atin, turn it over to God again. Doon po kasi natin makikita rin our need of God, that we cannot make it without the Lord. Kaya nadidevelop din yung dependence natin sa Panginoon. Kasi without Him, di ba, meron nga pumapatay dahil dito sa selos at sa inggit. Ilan ang mga magkakamag-anak nagpatayan dahil lamang sa pinag-aawayang lupa. Tsaka yung Umaabot sa mga ganong punto. Kaya po kailangan natin na maliit pa lang siya, aminin na natin agad siya at hingin po natin ang grasya ng Diyos na i-deliver tayo doon sa emotion. Meron ka yun. bang mai-share, maipapayo doon sa mga babae at lalaki para hindi magkaroon ng selusan? Ako meron akong isa na huwag. Kasi huwag kang mag-flirt. Flirting. Oo. Meron ka bang masasabi sa flirt? Wala man siya. Kasi merong mga kalalakihan na may asawa na nag-flirt pa. Tsaka huwag kayong tapik ng tapik sa mga asawa ng may asawa. Di ba sabi, let not your good deeds be evil spoken. Tsaka ang bilin ng mami, kapag ikaw ay asawang lalaki, ang isasakay mo sa harapan yung asawa mong babae. At huwag kang, alam mo, may asawa ka, huwag kang sasama sa anumang sino mang babae na kayong dalawa lang sa sasakyan. Oo, kasi yan. yung punto doon Tukso. talaga, yun. Bukod doon sa tukso, halimbawa, sinasabi ng iba, wala namang kaming ginagawa, ang dumi naman ng isip nyo. Yun lahat po ba ng makakakita sa inyo, alam ang sitwasyon ninyo, at lahat po ba ng makakita sa inyo, may explain nyo sa kanila, na kami po'y magka-churchmate lang, at wala pong namamagitan, lahat ba ng makakakita? Alam nyo po, ang mata, madaling mag-judge. Gusto nyo magkaroon ng lighter side? Gusto ba nila ng lighter side? Wala nang timing. Sayang. Ayaw, yun di, wag. Sabi kasi niya, siya hindi niya ako pinagseselosan. Tinanong niya ako nung isang, ayaw daw niya man. Sige. Ayoko, ayaw mo wag lala. Kanina pa kita tinatanong kasi. Ito na lang. Una sa lahat, mga Christian workers, pastors, or kung sino man, yung mga beso-beso, hindi naman uso sa Pilipinas yan Sa Amerika, nung nandun kami, yung pag-greetings, yung tinatabi yung ganito, sa ibang kultura. Dito sa Pilipinas, kapag ikaw ay worker, minsan kasi mayroong mga members tayo taga-Pilipinas, ay taga-ibang bansa, pag nakita dito tayo, pagbati, yumayakap. May mga misis na nagsiselos. So, una sa lahat, iba-iba mga kultura. Ipapaliwanag mo lang. Isa na lang. Basta marami. Sobra to. Kasi minsan wawasakin, walang kakwenta-kwenta, mag-aaway. Ito na nga, sasagutin ko na Okay. Doon sa Amerika, nung na-assign kami, matagal na to. Bagong kasal pa lang tayo noon. Kasi, ikaw na magkwento. Natandaan mo na bigla. oo. Sige. Ikaw na. Kasi po nung mag-asawa kami, di ba, 13 years kasi yung pagitan namin. Okay. Tapos, nung time na yon, ganda-ganda siya sa akin. Okay. Pupunta po kami, na-assign kami sa Amerika noon. Tapos, 22 years old lang kasi ako noon. Okay. Una muna, yung prayer meeting. May prayer meeting po tayo sa Phil Estate yun noon. Hindi, tsaka na yun. Tsaka na muna yun. Tapos, kita mo ngayon, naalala mo yung na. after po noon, sabi, there's a welcome. Hindi. I love you Hindi, with the love of the Lord. Naggaganunan. Tapos nung nagkamay. Sa Pilipinas muna to. Sa Pilipinas to. Nung kinamayan siya, biglang sabi sa kanya, brother, pakilala mo naman ako sa kasama mo. Ako yung kasama niya. Gusto kong banatan yun. Bago-bago lang ako kay Lord.
Talaga, niya, babanata ko talaga, biro mo. hindi kasi, niya alam naman na mag-asawa tayo. Kaya simula noon, hindi na ako nagbihis ng panglolo. Sinabayan ko na siya. Kaya yung mga mag-aasawa, alam mo ba, matanda ka na, Tapos may doon sa edad ka na, Amerika, tapos ang suot mo pa, panglolo. Kaya tuloy, nanay mo, tatay mo, Tapos yung sa Amerika na, walang time. ay, ayaw nila lighter side. Nangyayari to. Sa kaya walang taguan. Kasi, paano malulutas? Hala, sasabihin dapat. O sige na, sa Amerika na lang. Wala nang time? Ay, saka na. Abangan nyo next week. Pag naabutan, saka na. Kasi, pag tinanong, may conflict kayo, ay, wala. Okay na okay kami. O sige, thank you, Lord. Hindi, grabe po kasi talaga to. Mga ga-asawa. Okay. Ano po, pag-usapan niyo po ito kasi ibang klase po ang ginagawa ng jealousy sa mag-asawa. Alam niyo, nung kinasal nga po kami, nung ko nalaman na pwede pala talagang magsulian na lang after 2 weeks. Kasi araw-araw wala nang ginawa kung hindi mag-away dahil sa selos. Isang-isa na lang karanasan. Ganito, ang nakita ko sa mga Christian workers, lapitin. Huwag niyong sasabihin kaya kayo nilalapitan kinagigiliwan dahil pogi o maganda. Hindi. Yung anointing kasi nakaka-attract. Listen, yung anointing kasi talagang ma-i-impress, ma-admire kahit na hindi ka gwapo o kung gwapo ka man, wag mong pagmamalaki sa ulo na gano'n na nagaganap. Hindi, kasi yung glory of the Lord nasa iyo kaya nalalapitan ka, hindi yung borke makisig ka o ano pa man. Karanasan lang, mga kapatid. Ayan, thank you, Lord. Daming nag-a-agree. Tama po. Kasi pag hindi inamin, maraming wawa sa akin to, be faithful, huwag kang mag-flirt. Let not your good deeds be evil spoken. Tumakbo sa tukso. Huwag mo sasabihin matigas ka na hindi ka kayang tuksoin ng kahit sino. No. Nako, baka nadikit ka sa apoy, hindi pwede kang hindi mapasok. Kaya huwag niyo sasabihin walang ginagalit niyo si pastor. Oo, kaya nagpumilit ako mag-guest dito eh. Oo, kahit na ayaw nila o kung ano pa man. Pero hinihintay ko lang yung leading ni Lord kay Sister Ria. Sabi ko, gusto mo, sasama ako sa iyo? Kaso marami kong kwento, marami kong gano'n, kaya, mauubusan tayo ng oras. Pero nung bandang huli, sabi niya, sige na. Kaya time na tayo. So sabi ko sa inyo, mahabang usapin po ito talaga, mga nyo, kapatid. ha? Ano na tayo? Kanino ka ba nagagalit? Maging faithful, ang ganda ng buhay. Huwag na kayong mananalbahin ng ibang pamilya. Huwag niyo sirain ang buhay ng mga ibang tao. Kasi kapag ikaw ay flirt, kapag ikaw ay unfaithful, ay naku, ang daming wawasakin na bahay niyan. Amen. May kanta dyan. Ano? Hindi. Maraming kanta dyan. Marami ng si Eva Eugenio, si Emel Apin, sino pa ba? Maingay yung mic natin. Ayan, nagagalit na yung mic na yan, no? Ay, yung sound na yan. Be faithful, mga kapatid, ha? Nako. Beb, palitan natin yung ano. Hindi, tapos na. Ayoko na. Dali na. Okay. Thank you, Lord. Okay. Wala namang problema daw, eh. Ha? Wala problema. Tama na. Wala problema. Si Kuya, masyadong fired up. Ayaw ng papigil. Di, ang ganda ng buhay. Basta, yung love mo, yung wife mo lang. Yung husband mo lang. Now, huwag yung kung kailan na, di ba, makita mo, kung nalalaman mo lang, kung gaano kita kamahal. Ngayon mo na sabihin. Merong gustong yung interference in Jesus name, mawawala na yan. Ano na tayo? Sa game na? Di pa, birthday pa eh. May birthday pa ba? Happy birthday po sa ating mga kapatiran sa araw na ito. Okay. Today is your birthday. Biglang ang hirap pala mag-iba ng mood. Ano ba? Biglang smile na tayo. Ang hirap pala
yung damdamin na gano'n, biglang, buti nakakaya mo pala, no? Alam mo ba, serious yung lesson, gano'n, biglang mga, okay, birthday na tayo. Ang hirap pala. Teka muna, hihinga muna ako. Okay, birthday muna. Change ang venue. So, happy muna, happy moments. Okay, pwede na, babe. Happy moments. Sure ka? Oh, ito na, naka-happy na ako. Smile. Mahirap pala yung nandito ka na mag-iiba ka ng damdamin, ano? Buti nakakayanan mo, no? Ba't ka ba nagagalit kasi? Hindi ako nagagalit. Kailangan, ayusin lang. Ayusin naman. Pwede naman, mga kapatid. Hingi ng tawad. Yan. Pero may consequence yun. Akala nyo, wala, Hindi pa siya tapos. Sasabihin nyo na lang, Lord, pag-aanan mo na lang. Yung consequence. Pwede ba yun? Hindi, hingi lang ng mercy. Mercy na. Mercy. Okay na tayo? Okay na. Okay. Pagka-justice ang hiningi mo dyan. Sa James 2:13 kasi yun eh. Ang ipipray nyo, James 2... isa na lang. Sa hinto na ako. Sige, Beb. Yung mercy triumphs over justice. So, mercy na lang hingin mo. Kasi pag justice, nako. Awa. So, wag mo lang ulitin. Kaya lang, reconcile to God, reconcile doon sa mga nasaktan mo, then, hingi ng magaan na, kasi God is just Okay na tayo. Happy birthday! Sige. Birthday Basta na tayo. ikaw na kaya, para para umistop ka na dun. Sino yan? Hindi ko malayo. Brother Roland Nagit. Asawa ni Sister Sharon. Si Brother Roland na nakasama natin nung isang Sunday. At birthday ngayon ni Mami G. Mami G, happy birthday, Mami G Bares. Sino siya? Mami ni Brother Briggs. Okay. Oo. At birthday din ngayon ni, mabagal yung ni Jam eh. Siguro pagka iniba yung kulay niyan, mababasa ko. Sister Janelle Santos and Sister LV Bayawa. Sister Jean Paula Danganan. Sister Jen Paula Danganan. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Okay. Ano ba yun, Ben? Kumakanta na nga ako, di ba? Ulit. Sabi ko sa iyo, sabi ko kasi sa kanya, kulang ang oras sa iyo. Gusto mo ikaw na lang muna. Tapos, sa ibang araw na ako. Sabi niya, hindi. Konti lang, hindi. I spin the wheel na tayo. Okay. Ang atin pong memory verse of the week, 1 John 4:7 and 8. Beloved, let us love one another. For the God love is of love, And he that loveth born of Ano? God. Loveth God. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4:7 and 8. Kinanta, hindi mo naman kinanta eh. 1 John 4:7 and 8. Ayan. Thank you, Lord po. 1 John 4:7 and 8. Okay. Dako na ngayon tayo sa ating memory books of the Bible. Thank you, Lord. Ayan na, mga kapatid. Kahapon, sabi nila, best version ever. Alin? Ang kay Sister Judith. Oo. Kasi may dagdag. Kasi kayo magdagdag kayo. Kala ko si Jonah. Juna. Si The Judith. Okay. Si Judith, hindi si Kala ko, Jonah. hindi mo makukuha eh. Hindi na nakuha yun. Ano? Madali kasi ikaw. Kami na lang. Ay,
paano yan? Tapos na si Sister Judith. Ah, okay. Tapos na. Iba naman. Dalawa pala nilagay niya dyan? Hindi, Minister Andy yun eh. Para naman spread ang blessing sa mga mag-aasawa. Ah, okay. Pag natawag na yung husband, hindi na yung wife. Ah, okay. For today, si Minister Otan. Ay, sige. Nako. Tapos na si Otan eh. I-recite mo na lang. Ah, sige kasi nung nakaraan, nabunot kasi natin sila at mag-asawa pa. Pero inutusan natin sa hospital, hindi ba? Pero binigay ko pa rin yung kanilang premyo. Kaya mag-recite ka ngayon. Okay. Sige, pwedeng dalawa. Dalawa. Kasi nga naman, di ba, binibigay naman natin basta nabunot. Whether you memorize it or not, binibigay natin. So, bibigay rin natin yung kanila. Inutusan pa natin sa hospital eh. Okay. Ito. Si Minister Otan. Sige, Tan. Call a wife? Sige. Dalawa sila. Pwede. Kasi ready rin sila eh. Sige nga. Sige. Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 1 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sepaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Alam ko kung anong kanta yan. Ano po? A, B, C, D, E, F, G. Ano yung susunod? Ano yung susunod? Yun nga ba yun? ABC? Kala nyo, ha? Akala ko Jack and Jill. ABC Thank you, pala. Lord. Thank you, Lord. Amen, amen. Thank you, Lord. Okay. Pinagtrabahuhan naman nila yung kanilang ano. Ang hirap ng tono nun. A, B, Sabi natin, C. basta ma-memorize. Ano yung susunod? A, B, C, F, G. Hindi, si Katrina. Laktaw-laktaw. Okay. Tawag tayo uli. Meron pa? Ay, hindi ba? Di ba yung iikot yung wheel? Tapos na sila. Yung iikot ang wheel? Okay. Ngayon naman po sa ating mga kapatiran na nanonood ngayon, who are they? Yan. Si Brother Rick Orias pa rin. Tagal na ni Brother Rick. Bakit kumonte? Alam niyo po, yung mga natawag, binawas dyan. Kaya sila na lang. Ay, mga kapatid, wala na po bang nadagdag? Mga kapatid natin, hindi nagme-memorize. It's okay. Yung iba naman na may memorize daw, ayaw sumali. Sali po kayo. Kasi masaya po ito, mga kapatid. Okay, sa araw na ito, ang mga nag-game po ay si Brother Rick Orias ng ating Lipa, si Papang ng ating Kainta, Naku. Sister Mel Lalog, mag-asawa to na ready ng ating Lipa, si Inday Jamie na from Bohol pa, si Sister Minchi, Sister Menchi De Leon, si Brother MJ, puro mga East, at si Ate Zea Borja. Sino kaya? Okay, Jam, spin the wheel. Sister. Ay, ready yan. Si From Sister Lipa? Mel Lalog. From our Lipa Outreach. Yung ating kamanggagawa. Ilang weeks na siyang ilang weeks na siyang ready. Kaya lang, hindi siya nabubunot. Sabi nga niya, pwede bang tawagin na lang po ako? Ayan na. Eto na, Sister Mel. Ready ka na ba? Sister Mel? Pakisagot po. Ayan na, si Sister Mel. Good morning, Sister Mel.
Morning po. Pupunta po ako sa may signal. Good morning po. Lumabas pala siya sa may signal. Ayan. Alam ko, Sister Mel, nung isang... Pakinig niyo po ako. Oo. Naririnig ka. Loud and clear. Sister Mel, no... Opo, dito po ako sa may signal. Okay. Apa. Okay na po. Okay na kayo dyan. Ready na po ba kayo, Sister Okay Mel? na po. Opo, ready na po kayo? Go! Ready na po. Kayo po ready na. Ready na! Okay. Sige po. Go po, go. Sige po. Okay, thank you, Lord. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Hallelujah. Hulaan nyo! Anong tono yun? O, sige. Thank you, Lord. May premyo kung anong tono. Anong Sister tono? Mel, ano po yung tono na yan? Ay, malapit na po ang mahal na araw. Sabi ko na nga ba eh. Thank you, Lord. Oo. Ano po yan? Inspired po ba yan kay Brother Terry? Tawa na. Pwede po. Ayan. Ang napanalunan po ni Sister Mel ay eto. Ito po ay isang sweatshirt na merong musical instrument. Yay! Ayan. May dagdag. Sister Mel, ayun po ang inyong premyo. At pupunta naman kayo dito ni Brother Rick, hindi po ba? Si Brother Rick, paano mo na si Brother Rick? Opo. Para ako magre-regalo kay Ayan. Brother Rick. Andyan po ba si Brother Rick? Ayan daw, oo. Oo, siya naman. Brother Rick, regaluhan ka daw ni Pastor. Huwag ka nang mag-spin the wheel. Ayan. Total, mag-asawa kayo, kaya go na daw, Brother Rick. Po. Kayo naman po. Kayo na daw, at may regalo na rin daw kayo. Sige po. Okay. po. Sige. Si Brother Rick, di Ayan na. kita. Yes. Brother Ito. Rick, ibaliktad niyo po yung camera. Baliktad ang kami. Ari. Hindi ko po makita. Baliktad. Hindi ko din alam. Hindi ko alam kung alam pipindutin eh. Pakinig niyo naman ako. Opo. Sige pa. At tuloy-tuloy na po ito. Sige Opo. po. Genesis and Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second King, First and Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Yay! Matthew, Uy, Matthew pa. Sige, diretso. Sige, Brother Rick, diretso mo nga. Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First John, Second John, Third John,
Jude and Revelation. Kaya pala. Anong tono yan, Brother Galing, Rick? Anong Brother tono? Rick, anong tono daw po yan? Malapit na Hindi ko rin po alam eh. Okay. Kaya pala, ayan. Hindi ko rin po alam. Very good, very good. Ang Glory to galing. God. Eh di dapat dalawa na regalo ni Brother Rick kasi old and new na siya. Yes, ha? Brother Rick, may dalawang regalo ka. Yes. Abangan na lang, surprise. Ayan. Maraming salamat po, Brother Rick and Sister Mel Orias. Mag-asawa. Oo. Okay, bye-bye. Ayan, mag-asawa po yun, mga kapatid. Amen. Oh, talagang ready sila hanggang sa New Testament. Oo. Kaya yan, thank you, Lord. Ngayon naman po, ating pakinggan muli for the last time, this week lang, this week only, ang ating new song na composed by Minister Ariel and sung by Brother Enol Nocum. At pagkatapos, yung... Pagkatapos po, abangan niyo po ang mag-asawa na magbabahagi naman sa atin tungkol sa kanilang kwento ng pag-ibig nila. Amen. Yan. Thank you, Lord. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa'kin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang tanging Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa'kin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema.
Susubahin kita. Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Ayan, purihin ng Panginoon. Magandang umaga sa ating mga kapatid, sa Comfy Family. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. North, East, West, South, sa buong Pilipinas at sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Kamusta po kayo? At salamat sa Panginoon na patuloy po tayong nakikinig, nanonood sa ating Good Morning Jesus. At ngayon, salamat sa Panginoon sa araw na ito. Alam naman natin, ngayon ay buwan ng Pebrero. Kapag February, siyempre, sabi nga Love Month. Araw ng mga puso. Araw ng mga nagmamahalan. Ayan. Yan. Ngayon po, sa ating ngayong umagang Good Morning Jesus, sa ating Good Morning Jesus, meron po tayong naimbitahan na couple. Yes. Na magbabahagi sa atin ng kanilang buhay pag-aasawa. Okay. Pero bago yun, atin mo silang tawagin para magbumati din, magpakilala sa inyo. Okay. Sino ba mauna? Ladies first. Oh, ladies first daw. Ayan. Sige po. Hello po, good morning po sa lahat. Ayan. Oh, second na. Man na. Bati ka muna. Ako po pala si Giselle. Yan. Ikaw naman, brother. Sino babatiin ba? Gusto mo bumati? Hello na lang po sa mami ko, saka Yan. sa ate ko po, saka sa mga pamangkin ko. Enzo and Joaquin, hello. Hello sa inyo po dyan. Hello po. Ayan, oh. Ikaw na. Good morning, Jesus. At binabati ko po ang lahat ng Comfy Family. And pati yung mga mahal nila sa buhay. And ako nga po pala si Brother Jeremy. At kumusta po sa inyong lahat dyan? Pati po yung mga kasama ko dyan sa barko na on board ngayon. Maalon man. Ingat kayo lagi dyan. Safety first. God bless you all. Ayan. Sige. Thank you, Lord. Mahal, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Oo, yan. Pinakamahalaga. Thank you, Lord. Ating pasimulan ng panalangin ang ating gawain. Okay, let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, muli salamat po sa umagang ito, sa malayang oras, Panginoon, na muling pinagkaloob mo sa amin, na kami magkakapatiran, Lord, ay muling sama-samang makikinig, mag-aaral, Panginoon, ng iyong mga salita, na tunay, Panginoon, na magbibigay ng kalakasan, encouragement, Panginoon, sa amin, at direksyon, instruction, Panginoon, upang lalo po kaming makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Especially, Lord, bilang may mga asawa, may mga partner, Panginoon, nawa, Lord, sa aming pagbabahagi, Panginoon, maraming mapagpala, Panginoon, dito. Lahat ng pasasalamat at papuri, Panginoon, sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Mahal, bago ang lahat, pakilala muna natin talaga kung sino tong ating mga kapatiran na nakasama natin ngayong araw na to. Si Brother Jeremy po ay kapatid po namin ni Sister Jennifer. Yan. Mga kapatid, ako po si Sister Tata. Hindi po ako si Sister Jen. Ako po si Sister Tata, asawa ni Brother Elmer. Si Brother Jeremy ay kapatid po namin. At si Sister G ay aming hipag na. Official na siyang hipag namin noong December 5. Ayun. Kala ko nakalimutan agad Welcome to Abena family. Welcome to the Abena family. Ayan, thank you, Lord. So, magtatanong na ba tayo nito? Kinakabahan ka ba ng feeling, G? Nakabahan ko. First time ko po ito eh. Welcome to Coffee Family din. Ayan. Actually, first time ni kanyang ang may bahay ni Brother Jeremy, si Ipoy. Ating kilala si Brother Ipoy. Yan. First time First niya. time kanyang may bahay pero ngayon. Pero babalot na talaga siya. Kasi talagang punong-puno rin naman ang pagpapala ang puso niya na maibahagi sa atin yung mga naranasan niya
sa piling ni Brother Jeremy. Simulan na natin. Sige, simulan na natin. Okay, mga kapatid, kumusta naman po ang buhay ng bagong kasal? Yan. Ladies first. Ladies first. Ako na naman. Ayan. Dahan-dahan lang. Meron muna akong tanong. Sige, maganda po. Paano mo ba nakilala si Mrs. Brother Jeremy? Ayan. Ayan. Simulan sa Natatandaan mo inyong ba sa inyong pagkikita. Ayan. Oo nga, hindi, tanda ko to kung paano nagkakilala. Bali nagkakilala kami dun sa unang-unang trabaho na pinasukan ko. Sa mga hindi nakakaalam, lalo sa mga kasama ko sa barko, bago ako naging seafarer or marino, pagka-graduate ko sa school ng Bachelor of Science in Marine Transportation, nagtrabaho muna ako sa isang call center company. So doon kami nagkakilala, magka-batch kami doon. Ayun, doon mo siya nakita. Oo, hindi siya yung nakakita. Na-love at first sight ka ba? Napakapalad mo naman. Napakapalad mo kasi dito siya nag-i-stay nung nag-aaral siya. Kaya yung napakapalad mo naman at si Lord na ang nagbag sa kanya. Kung alam mo lang. Ang dinanas ko sa kanya nung bata pa siya. Ayan, thank you Lord. Naman, ngayon, sa atin naman, G, di ba kasi nga, ito nga, bagong kasal kayo. So madami tayong adjustment. Di ba tayo, nung single tayo, tayong boss sa sarili natin, di na tayo nagko-consult sa sinong pagdidesisyon. Kahit naman, magkarelasyon kayo, kahit mag-boyfriend kayo nun, hindi naman ganun din na nagpapaalam pa, di ba? Kasi nasanay tayo. Ngayon, na nasa bagong buhay kayo ng pag-aasawa, anong adjustment naman ang dinanas mo? Ano po, kasi matagal ho kami bago kami na-engage. Saka nag-decide magpakasal. So, matagal ka nagantay? Ayun, so para po sa kaalaman po ng lahat, parang 5 years, going 6 years, 'di ba? Before tayo nag-decide magpakasal. 6 years na nga ba? Grabe naman siya. Kinakabahan si Jeremy, mga kapatid. Intense wala dito, thank you Lord. Ano naman po, wala po talaga masyadong adjustment para ho sa akin ha. Siguro po yung pinaka-adjustment po na na-experience ko ngayon simula po nung kinasal kami is, yun nga po, para po sa binanggit nyo, hindi na po ako pwede mag-decide na ako lang. So, lagi na po pwede, kailangan ko na po magpaalam din sa kanya. Hihingi ng ng suggestion niya. Mighty Jeremy pala to. Ayun po, so, compromise baka magtatanong po. pa siya sa akin yan, ha? Ayun. Kasi nga, di ba, tayo ay mga babae, sabi nga, we are a weak vessel. Yes, so, talagang madami tayong mga dapat na i-adjust para sa ating, kasi di ba, biblical naman na sinabi na ang lalaki, ang head of the family. Kaya, thank you, Lord, na nasa-share yan. Kasi di ba, kahit nang nasa barko pa naman siya, nakakapanood ka na rin ng GMJ, di ba? Kaya medyo nawi-welcome mo na rin sa puso mo ang Comfy Family. Nakakatuwa, di ba? Sabi nga di ba, dito sa 1 Corinthians 12, ano nga ba yung daddy? 12:22, basahin ko sabi. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. Ayun, thank you Lord, kasi tayo nga, mahina tayo, kaya binigyan tayo ng partner natin para mas palakasin tayo. Tingnan mo naman si Brother Elmer, di ba? Di ba? Sa laki kong to, kailangan ko pa magsabi. Di ba, Brother Elmer? Ano masasabi mo naman? Ano ba sasabihin ko? Natutuwa ako dahil nga isang pinagpalang buhay pag-aasawa, sabi nga, na ang mismong papapangasawa mo ay yung tunay mong minamahal. Yung love na love mo talaga. Kasi di ba may mga fixed marriages eh. Di ba? May mga gayang custom and tradition. So
So, salamat sa Panginoon sa ating buhay Kristiyano, hindi ganun ang setup natin. Talagang tayo ay nagpe-pray sa Panginoon na ibigay ng Diyos yung perfect partner para sa atin. At kapag nagkaroon ng kasagutan yun, diba, doon masasabi na napakaganda, napakasaya. Although hindi perfect ang buhay pag-aasawa, pero masaya ang buhay pag-aasawa pag ang napangasawa mo nga ay yung minamahal mo. Amen. Diba? O, tama ba yun po? Napnala po ba si Sister G? Ay, grabe. Gaano mo ba siya kamahal? Ayan. Ano ba? Tanong ba talaga yun? Oo! Gaano mo siya kalab? Nabigla. Nakakabigla naman to. At halimbawa na lamang nung nasa barko ka, paano ang inyong naging line of communication? Kasi lahat, sa ka nakakarating, paano yun, di ba? Paano ang inyong naging communication doon? Kasi parang ang hirap ipadama yung love mo, layo mo eh. Oo. Di ba? Paano ba? Nagtiis ka talaga, G, ano? Opo. Hindi, unang-una nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi nga, yung para sa aming dalawa, yung pagpapakasal namin at pagiging iisa mag-asawa, hindi siya ordinaryo kasi LDR kung tawagin, long distance relationship. Kasi po, sa mga hindi pa po nakakaalam, isa po akong marino. So, kumbaga, natatagalan din ako sa trabaho ko sa dagat. Yun nga, yung nagpapasalamat din pala ako kay Lord kasi ito yung Good Morning Jesus nung nabuo nung pandemic. Ito si sister wife ko, si Sister Giselle. Ano siya, hindi siya masyadong maka-attend ng fellowship kasi yung work niya talaga, laging yung Sunday fellowship, may pasok siya. Tapos weekday siya, walang trabaho. Saka lagi nag-change yung schedule. Oo. Paiba-iba. Oo, tapos yun nga, kaya simula nung nagka-Good Morning Jesus, almost araw-araw may morning devotion. Kaya thank you Lord talaga. Yung sa tanong talaga ni Brother Elmer na paano ko pinapadama yung pagmamahal ko sa kanya, ayoko pong magsalita ng tapos pagdating sa ganun. Pero ang sa akin po kasi, minsan wala akong signal sa barko. Salamat kay Lord kasi mayroon ng communication through messages sa Messenger. Tapos pagdating namin sa mga port, mayroon na kaming mga internet. So yun lang talaga yung way ko na para magka-communicate, para maipadama ko yung namimiss ko siya. Tapos syempre, sa maniwala ko kaysa hindi, pag nasa barko ako, talagang everyday ako nagpe-pray doon. Mas lumalalim pa nga yung ko kay Lord kasi pinagpe-pray ko yung asawa ko, pati yung pamilya ko sa amin. At yun talagang yung, siguro kung straight na answer lang doon sa tanong na yun, yung pagpe-pray ko talaga kay Lord na ingatan siya. Paragi, lalo mag-isa siya. Yun po, brother. Yan, thank you Lord, no? Talagang hindi sige biro talaga na magkalayo, no? Pero sabi nga kahit magpagkalayo, pinaglalapit ng Panginoon. Kasi nga talagang they take time, di po ba? Talagang they take time na laging maging bukas, maging open, maging close sa kanilang ugnayan. Sabi nga the most precious gift you can offer to your partner is your time. Dapat talaga sa buhay pag-aasawa, lagi tayo may panahon sa ating partner. Mahalaga kasi mga kapatid yun. Kasi halimbawa na lamang, di ba, sa natural setup ng buhay pag-aasawa, pag may trabaho yung husband, siyempre maaga-maga pa lang, wala na sa bahay, kasi minsan gabing-gabi na uwi. Halos kung bibilangin mo lang yung time niya sa bahay nag-stay, halos konti lang. Siyempre, mahalaga sa buhay pag-aasawa kasi meron kayong panahon na mag-usap, magkwentuhan, ano ba nangyari, mga pamamaraan mga kapatid yun na para lalong maging maganda, maging healthy, mag-grow ang buhay pag-aasawa. Kaya nga, salamat kay Lord kahit may pandemic, naging way to para talaga magkaroon tayo ng time sa ating mga partner. Kasi talagang bawal lumabas So thank you Lord. Mukha nga kami dito sa Compi. Kami po hindi nakakalabas. Lagi lang magkasama. Kaya ngayon, si Sister Tata, 4 months na. At si Sister G, kanyang may bahay ni Brother Yun nga, itatanong ko pa Jeremy, sa kanila Nung sila kinasal, natanggap nilang answered prayer nila together. Actually, alam ko marami yan, pero
i-share din natin sa mga kapatiran natin, yung mga naging answered prayer nyo, itong bago kayong kasal. Napakabuti talaga ng Diyos. Ikwento mo yung Madami po. Sunod-sunod po yun eh. So yun po, yung una sa lahat, yun nga po, kasi di ba po na-delay po ng sobra-sobra yung uwi niya. So yun po, isa pong answered prayer yun. Yung nagkaroon na po sila ng chance makauwi. Sunod-sunod po yun eh. Kailan ka ba umuwi? August, no? August tapos. Dito, pero quarantine ka. Naka-quarantine ka. Ayun po. So yun po yung una. Tapos pangalawa, ayun po, dumating po yung blessing na si Ocean. Ocean na po yung pangalan kasi may pangalan na po siya. Kahit babae man o lalaki kasi hindi pa alam. Si Ocean, on the way na rin siya. Going 5 months po. Ayun, thank you Lord. Ayun po. Tapos, at ano pa? Sumunod po is yung wedding po namin, natuloy na rin kasi ang tagal na po talaga siyang pinaplano. Oo, ang tagal natin plinano. Sobrang ganda pa ng plano natin. Hindi yung po preparation, matuloy. yung paghahanda natin. Yung pala iba yung plano ni Lord. Opo. Ang dami nating date na schedule simula ng April, May, June. Saka para sa akin yung pandemic, parang naging siya, way po ni Lord na mas makatipid kami sa wedding. Yun, di ba? Tsaka talagang blessed na naman tayo ng wedding kasi Super talagang provided ni Lord yung place, tapos yung napakaganda rin naman ng lugar. Kaya talagang masasabing, kasi talagang alam ko yung kanyang struggle sa pagpapakasal sa'yo. Huwag kang mag-alala, pakasal ka talaga yun. Naka-schedule na, kaya lang talagang hindi natin ma-meet yun dahil bigla nga nagbago dahil sa pandemic. Pero mas maganda yung plano ni Lord kaysa sa plano natin. Kaya natupad according to His will and according to His way. Ayun, thank you, Lord. Alam niyo, sa pinakamaganda nga talaga na buhay pag-aasawa, ang pinaka-foundation talaga, salita ng Panginoon, ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay pag-aasawa. Kaya nga, thank you Lord, si Brother Jeremy, bago nakapangasawa, iba, napunta kay Lord, sabi nga ni Sister Tata, kung alam nyo lang. So, salamat sa Panginoon, di ba? Nauna siyang tinawag ng Panginoon, actually, siya ay natira ng center, naglingkod sa Panginoon din. Sila yung mga unang tinawag na Flexi Brothers. Oo, sila, part po siya ng Flexi Brothers. Yan. At alam naman natin, meron siya mga nai-record na mga comfy songs natin, di ba? Kaya magandang pundasyon. Kaya salamat kay Lord. Ngayon nga, napangasawa niya si Sir G, na nasa Panginoon din, isang faith. Kasi mahalagang isang faith sa buhay pag-aasawa. Amen. Talagang lalong pinagtitibay ang pagmamahalan. Meron ako na isula sabi rito. Marry someone who makes you laugh and your heart will be forever happy. No? Napakaganda pala nun, no? Na talagang pipiliin mo pa rin sa pagpili ng ating makakasama. Dapat talaga pipiliin mo, no? Yung mga partner mo na papasayahin ka lagi. Paliligayahin ka lagi. Para yung buhay pag-aasawa, diba? Laging sabi nga, forever happy. Amen. Matanong ko si Brother Jeremy, paano ba napapasaya si Sister G? At ganun din naman si Sister G, paano ba naman napapasaya si husband? Sino mo na? Si Sister G muna. Sige. Ako po. Yung totoo lagi po siya natutuwa kapag pinagluluto po. Ayun. Totoo po yun, practice. Totoo yun. Kapag wala nagluluto sa amin kasi. Kasi nagluluto ang ate ko. Nung bata pa siya, nung nagbinata siya, wala nagluluto sa amin eh. Buti na lang. Ayun po. Gusto niya po pag nagluluto po ako. Dami niya kinakain, kaya namama din siya. Ikaw na. Ano naman, Jeremy? Totoo po yun. I agree. Di ako naman po, paano ba kita napapasaya? Simula pa lang nung nililigawan ko pa rin siya noon, talaga namang may pagkakomedyante ako eh. Kaya lahat ng pagpapatawa, iisipin ko para lang mapatawa siya eh. Kaya yun. Yun po. Kung pang-komedyante ang ginamit mong pangkilig, masaya ka na, gano'n ba yun? Gano'n. Basta like ko siya pinapasaya ng pagpapatawa. Bali, ilang mas na ba kayong together? More than, pa lang.
Wedding po ba or Nung simula? ng wedding nyo, ilang months na ba? Magdadalawa po. Magka 2 months po ng, ng Feb 5. Pala, no? So, siyempre, masabi natin na kahit sabihin mong parang nasa honeymoon stage, pero siyempre, dyan naglalabasan yung lahat eh. Pagkasama mo na sa isang bubong, diba? Ako nga natutunan ko sa buhay pag-aasawa. Naririnig lagi natin naririnig yun eh. Na pinakasalan natin, hindi lamang yung mga mabubuting qualities ng ating partner eh. Diba? Kasama rin yung mga hindi magugustuhan. Kasama yon. Sabi nga eh, a happy marriage is the union of two good forgivers. Isang sikreto pala sa masayang buhay pag-aasawa ay yung pagkakaisa ng dalawa na talagang marunong magpatawaran. Siyempre, di ba, kahit sabihin na nasa bago pa lamang kayo, meron na mga bagay-bagay din kayong medyo diskusyonan. Meron na ba kayong ganun na experience? Meron po. Sa family, sa mga ideas, sa design ng bahay, mga ganun ba? Mga ganun ba? Sa budgeting. Ano bang, meron po. experience Mga disagreements nyo. In particular. Bago pa lang eh. In Talaga particular. Gusto nyo ba talaga? Halimbawa, Ingat ka, sabi ni ingat Brother Jeremy, aalis na ako. Kasakay na ka ng barko. Meron po, meron naman. Meron talaga. Pero syempre compromise ho kasi dapat parang kung mag-aaway man po kami. Kasi naalala ko yung nag-seminar tayo ni Pastor Alex na ayan po sabi niya na kapag mag-aasawa talagang meron pong stage na hindi kayo magkakaintindihan pero parang isipin daw po yung mga pangaral po ni Lord ganyan na wag daw po hahayaang maging reason yon para masira yung marriage. Oh, thank you, Lord. I agree. Parang si Gia ang umaaten talaga ng GMJ Naalala ko po kasi yun, yung seminar before po ng wedding. So, yun po yung talagang tumatak po sa akin. Amen. Thank you, Lord. Anong masasabi mo? I agree. I agree. Nagugulat ka eh, no? Nagugulat ako. Grabe pala dito. Meron namang ako kasi medyo may, kumbaga sa may pagkamabarkada rin ako minsan. Hindi naman yung sobrang lalana, pero yung talaga yung siguro ngayon yung struggle niya sa akin. Pero kapag ang mga kasama ko, yung mga nandito sa Comfy, or minsan pumunta kami dun sa Comfy sa Kalo. Siyempre sila Pastor Romy yung barkada ko doon. Pastor Romy. Friends ko doon. Kaya hindi ito magagalit. Siguro yun yung yun yung unang-una sa mga namin. Yung number one namin ngayon. Yung barkada kasi. Mabarkada siya. Yun po, Minister Elma. Okay. Bagay ng bata naman siya talaga eh. Ganun din. Madami na rin binago. Kaya purihin ng Diyos talaga. Meron ako naalala ditong salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 7. Nais ko rin ibahagi sa ating lahat. Sa unang Korinto, Kabanata 7, verses 3 to 5. Ito napakaganda mga kapatid na nawae maging atin nitong principle sa ating buhay pag-aasawa. Sabi rito sa verse 3 to 5, dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Verse 4, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Kaya hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Verse 5, huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. So, 3 principle dito na napakaganda na sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin upang maging talagang strong, growing ang ating buhay pag-aasawa. Una sa verse 3, sabi nga, sinasabi dyan the principle of duty. Mahalaga yon mga kapatid, na bawat ating buhay pag-aasawa na meron tayong duty to fulfill. Diba? Sabi nga sa verse 3. Na dapat alam natin yon na meron kang role na gagampanan bilang lalaki
o bilang babae. Sabi nga, dapat tuparin ng lalaki at ng babae at tungkulin niya sa kanyang asawa. Sapagkat hindi na ang babae o lalaki ay may karapatan sa kanyang katawan, kundi ang kanyang asawa. So, napakahalaga mga kapatid niyan. Meron akong narinig na sharing, sabi nga kami ng partner ko, 30 years na kaming nagtatalikuran. Tatalikuran. Siguro naman kayo, hindi pa nangyayari yan. Kasi 2 buwan pa lang kayo. No? Harapan pa kayo sigurado yan. No? Diba? Isa yun. Duty to fulfill. Sa verse 4, sabi, the principle of duty. Sa verse 3 yun. Sa verse 4, sabi nga, sapagkat hindi na ang babae may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. So, the principle of authority, mahalaga mga kapatid. Sa buhay pamilya, buhay pag-asawa, dapat klaro kung sino ba ang head ng family. Mahalaga yun mga kapatid. And verse 5, the principle of needs. Yan. Kasi totoo, minsan kapag sabi nga, huwag niyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Hindi lang to sa physical na pangangailangan, sa lahat mga area ng buhay pag-aasawa. Mahalaga ating maunawaan yung principle of needs. Na sa ating buhay pag-aasawa, marami tayong kailangan. Diba? Physically, financially, materially, emotionally, spiritually. So mahalaga yon na dapat ma-fulfill natin yon sa ating buhay pag-asawa, pamamaraan ng Panginoon yan upang maging strong, mag-grow ang ating buhay pag-aasawa. Ayan. Napakabilis ng oras, no? Oo, talagang ito na. Nakaka 30 minutes na pala tayo ng bitin ba? Gusto mo pa ba? Meron dapat tayo magtapos. May mga pa. Baka meron kang gustong i-advise sa mga kapatiran natin na in a long-distance relationship. May advice ka ba, Kuya Jeremy? Ang pinaka-may-advise ko lang talaga kasi yung yung makinig talaga tayo ng salita ng Diyos kasi lalo sa mga nag-a-abroad, hindi ko naman wala naman akong gina-justify pero mahirap talagang kapag physically, mentally, emotionally, pag sinabi mong ka dyan, yung matibay ka dyan, pag wala kang spiritually, wala magpa-fluctuate yan Parang isang story lang yan pag walang foundation ng Word of God, yung long distance relationship, lalagyan ko ng diin dun sa LDR, long distance relationship. Pag walang foundation talaga ng Word of God yan, sobra magpa-fluctuate lang yan Kaya Word of God talaga Kaya dun sa mga brothers, especially sa mga kasamahan ko dyan sa barko, alam ko nakikinig din naman kayo ng salita ng Diyos, pero sometimes ayaw natin dahil sobrang pagod. Pero yun talaga may advice ko. Hanggat maaari, magbaon kayo ng mga tugtugi na may salita ng Diyos, yung mga i-record sa mga cellphone, baunin nyo, yung mga preachings, salita ng Diyos talaga yung maipapayo ko dyan sa may mga long distance relationship. Amen. Thank you, Lord. Sister G. Any words? Bilang naiiwan na may bahay naman, habang naghahanap buhay sa malayo ang husband. Pinakauna po is faith po talaga. Unang-una, faith po kay Lord. Susunod po yung faith mo sa husband mo. Especially po, di ba, tingin ko alam naman po ng marami na pag sinabing seafarer ang asawa, iba po yung iba naisip ng ibang tao. Pero, po talaga, faith lang po talaga. Saka, syempre, trust. Saka sa mga naiiwan pong mga misis ng mga seafarer, iba po kasi talaga din yung nawalalayo po sa asawa, sa family. Tapos, konti lang po sila sa barko, ilan lang po sila doon. So, talagang malulungkot po sila. Palakasin din po natin yung loob nila. Saka, super thank you Lord po kasi meron na pong internet unlike po before. Sobrang laking tulong po noon. Meron po mga times na walang signal, especially if underway ba yung tawag doon? Maalon. Yung maalon nasa gitna ng barko, nasa gitna ng dagat pala. Wala pong signal. Wait lang po tayo, maghintay lang po, tapos pray. Unang-una sa lahat, safety po nila, yun po yung pinaka-importante na ipag-pray natin kasi delikado po kasi yung trabaho nila doon So yun, palakasin po yung loob ng mga ng asawa natin kasi yun po yung makakapag
pagaan po ng loob nila. Saka pray po together. Lalo na kapag, pag may signal. At nakakapag-usap. Ayun po. Lord. So, Nakakaiyak. Nakakaiyak ako. touch ka. Touch ako ha. Ayun, thank you, Lord. So, Nakakatuwa yung binabahagi ni Sister Jean, no, na sabi nga niya, tiwala sa Diyos at tiwala sa partner. Mahalaga kasi yun eh. Yung sa Proverbs 3:5, sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Never rely on what we think you know. Always remember the Lord in everything you do. And He will show us the right way. Yun ang pinakamahalaga talaga eh. Una, pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa nga, yung binahagi ng ating kapatid, pagtitiwala sa ating partner. Totoo yun kasi mahirap yung yung tamang tamang yun? Tamang hinala. Oo, tamang hinala. Oo, mga Yun po kapatid. yung number one. Parang napakasimple lang, no? Pero labanan na. Opo. malaking damage po nagagawa sa buhay pag-asawa ng mga Correct. malalayo. Kaya dapat talaga tiwala sa Diyos at tiwala sa ating mga partner. Especially mga natagbabarko. Praise the Lord. Amen. So, Ayan, naku, nakaito na ating time na tayo. Pero bago tayo magtapos, siyempre, ating mo nang hinga ng ng awit si ito Father ang dapat Jeremy. mong laging Yan. dala at laging gagawin natin lahat. Aawit po siya nung kanyang inawit sa ating album. Thank you, Lord. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailan may hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailan may hindi ka lilimutin. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailan may hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Ayan, purihin ng Panginoon. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa pagbabahagi nating couple na to, Abena couple. Ayun. Tunay na alam ko, marami tayong narinig na naging ating lesson sa ating din buhay pag-aasawa, bagaman sila bago pa lamang, pero salamat sa Panginoon sa kanilang pagbabahagi, sa kanilang buhay pag-aasawa na kung saan talagang nakapundasyon sa salita ng ating Panginoon. Amen. So, Yan, thank you, Lord. Lord. So, tayo po mananalangin na mga kapatid. Ayan. Sister Thank you, Tata sa ating Lord. closing Thank you, prayer. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo, Panginoon, sa amin upang mapag-aralan ang inyong mga salita, makapagbahagi ng mga kagandahang loob na ginawa niyo sa buhay namin bilang mag-aasawa, Panginoon. Tunay po na kayo ang sentro ng aming buhay, Panginoon, at kayo ang mga salita niyo ang pundasyon ng aming pagmamahalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon, sa mga salitang na ibahagi namin, Panginoon, sa mga experiences po ng aming mga kapatid,
Alam namin, Panginoon, na ang aming mga naibahagi ay magagamit ng aming mga kapatiran upang maging inspirasyon, Panginoon, na magpatuloy na magkaroon ng magandang relasyon sa kanilang mga asawa, Panginoon. At alam namin, Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, yung mga seafarers na malayo sa kanilang mga pamilya, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan, patuloy niyo pong punuin ng pag-ibig, at patatagin ng pananampalataya upang, Panginoon, wala na pong mga pamilya na hindi nagkakaintindihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pag-guide sa bawat isa sa amin at dalangin namin sa lahat ng mga nanunood, Panginoon, ng programang ito ay pagpalain niyo po sila, Panginoon. Hindi lamang po sa physical, but higit, Lord, sa spiritual, Panginoon. Salamat, Lord, sa araw na ito. We love you, Lord. We praise you, O Lord. We honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. God bless us all, mga kapatid. God bless po. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. 2 Timothy